Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Intercontinental for 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan. So yan. So ito na nga, pag-usapan natin ang reaction natin dito sa naganap na Miss Intercontinental for 2026. So ano ba ang reaction natin dyan? So syempre production nila, wala naman ako ina-expect sa kanila ng bonggang-bongga kahit 53 years na ang Miss Intercontinental ay parang hindi naman sila nag-improve in terms of production. So parang ganun at ganun ang nakikita natin every year. Ano ba ang bago doon? So siya nga pala, nasa outdoor tayo ngayon. Nandito tayo kasi sa Siam Square, kung saan wala lang, namamasyal lang ako kasi today is Friday. So wala lang, feel ko lang mag-outdoor ngayon, no, di ba? So ayan, chubika tayo. So syempre, pagdating doon sa mga host nila, okay lang naman din. Parang ganun at ganun din. Parang katulad din nung nakaraan taon na pinapanood ko, wala namang bago. Pero kasi sayang, no? Kasi sana mas mabigyan sana siya ng spotlight kasi 53 years, imagine niyo guys, kasi tagal niya ang Miss International, di ba? So parang Miss Universe, Miss World, Miss International, and then Miss Intercontinental. Silang apat talaga ang pinakamatagal ng pageant sa mundong ito, di ba? So, hindi ko lang naiintindihan bakit hindi siya sinusuportahan ng marami. Eh, ang ganda-ganda din naman ng pageant nila at marami din talagang mga nagsisisalihan ng mga candidates. Imagine niyo, umabot sila ng 56 candidates, o di ba? Ganun kadami. So, ibig sabihin, bongga talaga ang Miss Intercontinental. And then, plus, maganda yung title kasi by continent, di ba? And then, nandoon din na ang ganda ng cut kasi top 23 and then top 12 and 7. Dati nga 20 and then 7 na kagad. Then plus andoon nga yung 7, nandoon yung special award na Power of Beauty. Gusto ko tong Power of Beauty na to kasi parang ikaw yung pinaka-powerful. Imagine niyo from 23 hanggang sa makarating ka sa dulo ng competition. Kaya sabi ko, ang bongga talaga nung title na yan. And then, ang lakas, di ba? At take note guys, Power of Beauty back to back ang Philippines kasi nung nakaraan taon ay Power of Beauty din ang Philippines and then plus naging second runner-up. And then ngayong taon naman na to, ayan, so panalo na naman ng Pilipinas sa Power of Beauty. Eh paano naman kasi ang ganda-ganda naman niya talaga, di ba? So wala naman akong masabi sa beauty niya. At talagang magaling din ang kanyang execution. So kagabi habang pinapanood ko siya, ang nakikita ko sa kanya parang Catriona Gray level. Yung beauty, parang, I think pwede itong sumali sa Miss Universe kasi ang taas ng kalidad ng beauty niya no? Na parang hindi mo po pwedeng isnabin, talagang palu talaga at masasabi ko na wow! Ang ganda niya. Oo. Kaya lang, siguro nakulangan lang din ako doon sa yung yung pagiging yung pagiging parang yung tapang. Ayun doon nakulangan ako doon kasi masyado siyang sweet. Pwede siguro siyang pang Miss International ganon. Siguro pwede siyang sumali sa Binibining Pilipinas parang maging Binibining Pilipinas International in the future, di ba? And then, syempre, nakapasok din si Thailand. Si Thailand, ang masasabi ko kay Thailand, she's a very strong contender dito kagabi. At saka, kita mo talaga yung kumpiyansa niya, the way kung paano mag-isip, talagang pack na pack. Kay Philippines sa Q&A, magaling din naman si Philippines sa Q&A. Kaya lang, parang mas na-amaze ako kay Cuba. Oo, sa totoo lang, si Cuba talaga yung masasabi ko, in fairness kay Cuba ha,
ang galing sumagot. Saka may puso, may lalim yung sagutan niya. Kaya sabi ko, ay, sana si Cuba na lang yung nanalo. Tapos ang ganda-ganda pa. Eh, favorite ko pa naman si Cuba, si Philippines at saka si Thailand. Kaya lang, si Russia ang nanalo. So, hindi rin naman surprising dahil yung beauty ni Russia, talagang masasabi ko, ang ganda niya. Oo, kagabi sobrang ganda niya. Ayoko lang siya the way kung paano sumagot. Medyo parang nakulangan ako dun sa power niya. Oo, na parang sabi ko, bakit ganon? Oo, yung sagutan niya. Pero yung beauty ni Russia ay talagang masasabi ko naman ay waging-wagi. Wagi din syempre yung execution niya at yung nakita ko nga yung ganda niya, sabi ko, ay, I think ito na ang mananalo. Kasi siguro, ang Miss Intercontinental, talagang ano talaga sila sa, namanga sila sa ganda ni Russia. Kaya kahit medyo parang ligwak yung Q&A niya, si Russia pa rin ang pinili. Hindi naman ligwak eh. Kumbaga parang nandoon na parang, mas madami kasi magaling, na parang kung papakinggan mo yung mga sinasabi nila, o in fairness ha, may ibubuga naman talaga yung sinasabi ng mga candidates na to. Pero, alam na natin na parang si Russia na talaga yung bet nilang manalo eh. Kasi nga, yung beauty ni Russia ay talaga namang barbihan talaga, di ba? So siguro gusto talaga nila yung magandang kandidata. At in fairness naman kay Russia, pasok talaga yung beauty niya. Sa kanilang tatlo, ni Miss Philippines, Russia at Thailand, mas humanga ako sa sagutan din ni Thailand. Magaling din yung talagang diin, yung confidence ni Thailand. Sabi ko nga, in fairness kay Thailand kaya lang kasi si Cuba, panalo din talaga. Oo, so sabi ko walang tapon. In fairness naman sa mga nakapasok sa top 7, wala ka talagang masasabi sa kanila kundi magaling silang lahat. Oo, pilian na lang talaga kung sino talaga yung maganda. At ayun nga, si Russia nga ang maganda. Pero kasi si Philippines kasi yung ganda niya, minsan parang nafe-fade. Oo, yun. Yung parang masyadong sweet yung beauty niya na parang siguro kung dadalhin mo sa Miss International, winner to. Oo, yan, ganon. Pero dito sa Miss Intercontinental, parang feeling ko hindi. But in fairness, kasi back to back tayo sa Power of Beauty. At yung Power of Beauty, parang para siyang mas higit pa sa first runner-up. Kasi, imagine ninyo, tinawag pa sa stage yung Power of Beauty Queen na last year na from the Philippines, and then, ayun nga, so nagtulungan pala sila ni Title na magkaroon ng project together. So parang feeling ko, ay in fairness, pasok talaga to sa bangat. No? Yun. So wala akong masabi. Talagang eto na yon, siya na talaga ang winner. O, di ba? Kaya sabi ko, maganda na rin yung nakuha ni Philippines yung Power of Beauty. Kaya lang sayang lang kasi fourth runner-up. Samantalang nung nakaraang taon ay naka-second runner-up tayo. Eh pwede naman sanang maging second runner-up ulit. Diba? So yun. Kaya lang kasi si Thailand maganda din talaga sumagot eh. Anyway, so back to back. Sa history daw ng Miss Intercontinental, wala pa daw nagkakakuha ng back to back na Power of Beauty, kundi Pilipinas pa lang. And then, hindi ko rin naman na ina-expect na magpa-Power of Beauty siya. Parang feeling ko, mananalo siya. Pero hindi nga ganun yung nangyari. So, pero nanghinayang lang ako doon sa part na parang ang ganda sana nung pambato natin eh. Kung na-train siguro siya ng gusto, parang feeling ko kuha niya to. Kaya lang kasi si Russia eh. Si Russia talaga eh. Lumutang din yung ganda ni Russia. Kasi kung titignan mo, hindi rin naman sa Q&A, kundi talaga sa beauty talaga sila nag-base. Kasi kung Q&A lang yung pag-uusapan, eh putyo-putyo din naman yung ganda ni, yung sagutan ni Russia, di ba? But, ayun, ganun talaga, competition. By the way, congratulations pa rin. Siyempre, kahit sabihin pa natin na fourth runner-up ang ating pambato, ay malayo na ang darating niya. And na-expect ko naman kung hindi naman title ay makakapasok sa top 5. At ayun na, naging fourth runner-up. So, it's a blessing na rin para sa country natin. And then, medyo malakas dito si Thailand, no? Kasi naka-second runner-up. Ayun nga lang, parang kung beauty, kabog siya ni Philippines, sa totoo lang. Kaya lang, competition nga eh. Diba?
So, hindi natin alam kung paano sila naglalaro, sino ang nakikita ng mas kumpiyansa. But ang importante, nakuha natin yung power of beauty. Ganon. So, malay ninyo, next year, mag-title na tayo, di ba? So, overall, satisfied naman ako sa resulta ng Miss Intercontinental at wala naman akong masabi dahil nakita naman natin na parang fair naman talaga sila at nakita naman natin kung ano talaga yung hinahanap nila. So siguro sa susunod na taon, baka manalo na tayo kasi 2 beses na tayo nag Miss Intercontinental and Power of Beauty. So parang consistent. So baka sa susunod na taon ay title na. Pero kailangan kasi makakuha talaga ng yung kabog talaga yung ganda. Yung tipong siya talaga yung pinakamaganda sa lahat. Ayun. At ayun yung dapat pagtuunan pansin sa mga mutya ngayong taon na to, di ba? So yon, so congratulations pa rin Philippines kasi sabi ko nga 4th runner-up is a 4th runner-up. Pag once na naka-top 5 na yung kandidata natin ay maging masaya na tayo kasi ibig sabihin nun ang layo na ng narating. Imagine ninyo from 56 candidates nakatungtong tayo ng 4th runner-up. Aba, malaking bagay na yan, di ba? So, aayaw ka pa ba dyan? So, dapat happy na tayo dyan. And congratulations, syempre, sa Thailand na naka-second runner, umaariba sila no? And then, ayun, so syempre sa winners na si Russia, at si Russia naman ay bonggang-bongga na, alam mo yun, ganda talaga. Anyway, so sa kanilang lahat, sa mga runners-up at saka sa mga lumakok dito sa Miss Intercontinental, congratulations and job well done Miss Intercontinental for 2026. Looking forward ako sa susunod na taon. So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin niyo bakit nga ba nag 4th runner up lang si Philippines sa kabila na ang ganda, sa kabila na marunong naman sumagot? Ano ang nakikita nyong kulang at ano ang napansin ninyo kay Miss Philippines? So tingin ba ninyo kung sasali si Miss Philippines sa ibang pageant, mas mananalo kaya siya? At saan pageant naman siya sasali? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.